Posible daw hong udyukan o naudyukan online ng isang online gaming app kaya namaril ang isa sa dalawang estudyanteng gunman sa Tacloban, Leyte. Ayon sa PNP, hindi bababa sa 34 na basyo ng bala ang na-recover nila sa San Jose National High School matapos nga po ang insidente. Bukod pa yan sa 5 bala at kargadong magazine na hindi nagamit ng mga suspect. At ayon po sa investigasyon, isang basyo lang daw po ng bala ang nanggaling sa baril ng hawak po ng 15 anyos na gunman. Habang 30 naman ang galing sa baril ng 14 anyos na suspect na si Elias Nash. Tingin ho naman ng PNP walang pagsisisi ang dalawa kahit na 3 ang kanilang napatay sa ginawang pamamaril. Isang buwan daw hong pinlano ng naturang 2 suspect ang pamamaril pero inaalam pa raw po ng mga pulis kung totoo ang kumakalat online na screenshot ng chat messages ng mga suspect. Kabilang din po sa mga inaalam ay kung may koneksyon ang logo sa suot na t-shirt nga po ni Nash at ang pagkalulong umano niya sa isang violenting online gaming app na tinatawag na Gorebox. Alias Nash ay heavily influenced po ng online content. Meron po kaming nakita na aside from his own post na mga violent videos, meron pa pong tinitignan tayo na iba po pong grupo or mga kinakasalihan niya kung saan na pwedeng nag-udyok sa kanya para gawin po ito. Yan po ang tinig ni Police Colonel Allen Reyco, ang spokesperson po ng PNP. Meron din pong isa pang website na kung saan po nandoon ang community ng ilang pong mga kabataan at ang pinag-uusapan nga po ay violence. Hindi ho namin binabanggit yan kasi baka puntahan pa ho ninyo ng ilang pong mga nakikinig sa atin pero yun din daw po ang dapat na imbestigahan kung ito pong dalawang ito miyembro ng naturang sinasabing community. Samantala, muli namang nabuhay ang usapin ng pagpapababa ng edad po ng mga kabataang pupwede nang mapanagot sa batas kasunod ng pamamaril ng 2 menor de edad sa Tacloban. Base nga po sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 hanggang 17 years old naman ang offender, posible pa rin ma-exempt ang offender maliban na lamang kung mapapatunayang meron na siyang tinatawag na discernment o yung sapat na kapasidad para maintindihan kung tama o mali ang kanyang nagawa. Pero dahil po sa pamamaril, lumakas sa mga panawagan sa Kongreso na ibaba sa 12 anyos ang minimum wage of criminal liability. Tutol naman dito si Senator Kiko Pangilinan na siyang may akda ng Juvenile Justice Law. Paglilinaw niya, nakasaad din naman sa batas na pupwedeng mapakawalan basta-basta ang menor de edad na gumawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen. Ang mga kaso aktwal ng mga menor de edad nagkasala, heinous offenses, na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult. Alam nila ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit. Ito pong nakasulat dito, ang tama po ay hindi basta-basta pwedeng pakawalan. Yun po yun mga kapatid. Mamaya, antabayanan niyo po ang paliwanag dito ni Manong Ted Filon tungkol nga po dyan sa Juvenile Justice Law. Yan nga po ang tinig ni Senator Kiko Pangilinan. At may mga panayam sa importanteng isyong ito. May pinakahuling balita, ito ba nakuha nyo na Andrew? Doon naman sa Negros, merong grade 9 na estudyante nitong Julio Ledesma National High School na nasugatan dahil naman sa pananaksak. Ito'y nangyari June 23. At mismo po yan ang gagaling sa DepEd official statement. Panibago pong insidente ng karahasan involving ito pong mga minor de edad. Samantala mga kapatid, sa ilang pang mga tampok na balita, nagtuturuan ngayon ang prosecution at defense team ni Vice President Sara Duterte kung sino ang dahilan kaya po delayed ang pag-usad po naman ng pre-trial conference para nga sa impeachment trial. Bukas araw po ng Huwebes ay kasi ang sinasabing deadline ng pagsusumiti po ng pre-trial order para nga po sa paglilitis. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po tapos ang pagmamarka ng mga ebidensya.
4 po ang articles of impeachment na kailangang pasadahan sa pre-trial conference pero 2 pa lamang po ang nasisimulan dahil nga sa libu-libong mga ebidensya. Sabi po ng prosecution, tumatagal daw po sila dahil ayaw pumayag ng defense team na isang markahan na lamang sa mga ebidensyang pareho po naman daw. Pero ang mga abogado po ng bise bumabagal daw dahil sa wala ang prosecution kapag nagmamarka ng mga ebidensya. Dahil nga po gahol sa oras, imunungkahi po ng House panel na i-extend hanggang sa Sabado, June 27 ang pre-trial conference. Bagay na bukas naman daw ang defense team ni VP Sara pero iginit pa rin nila na hindi naman daw delayed ang timeline ng impeachment trial. Samantala, nagbigay na po ng salaysay sa National Bureau of Investigation si resigned Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin kaugnay po ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. 3 beses hindi sumipot si Baldwin sa NBI bago nagpakita kahapon kasama po ang kanyang mga abogado. Sinubukan naman ng News 5 na kuhanan siya ng pahayag pero tikom ito kaugnay po sa kaso. Tanging abogado lamang ni Baldwin ang nagsalita at tiniyak nitong makikipagtulungan sila sa kaso. Ayon naman kay NBI Director Melvin Matibag, target nilang matapos ang investigasyon ngayong linggo bago sila tuluyang makapagbigay ng rekomendasyon. Sa ating po namang ulat panahon, lalo pa hong humina ang Typhoon Francisco habang kumikilos par norte palabas po ng bansa. At tayo pa rin po sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 275 kilometers, silangan po ng Basco sa Batanes. Malabo itong tumama sa kalupaan at inaasahan pong patuloy na kikilos patungo ng Japan at lalabas po ng bansa sa Biyernes. Sa ngayon po nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, northeastern portion po naman ng Cagayan at maging sa Babuyan Island. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa